Ayan, tayo naman po ay dadako na sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa dugtong ng itong ating Bible series na matatagpuan po natin sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to 11. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you. And He will place you on a firm foundation. All power to Him forever. Amen. Ayan, naroon na po tayo mga po. Ayan, so ang ating pong topic sa gabing ito ay may pamagat na Stand Firm, Victory in the Midst of Spiritual Battle. So doon nga po sa nabasa natin sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to 11. So, una po sa lahat ay gusto ko rin pong magpasalamat sa ating Panginoon sa pribilehiyo na ito na pinagkaloob niya sa atin para makapagbulay-bulay nga po tayo ng salita ng ating Panginoon. At sa nabasa po natin na verses, makikita po natin doon na ang ating apostol na si Pedro ay nag-remind sa ating mga believers that Christian life involves an ongoing spiritual battle. So the enemy is real and the battle is spiritual. Apostle Peter also gave reminders and encouragement on how we should look at these spiritual battles. Na instead of being afraid, we must hold on to the promises of God and His strength and power to help us overcome this battle. So, himayin po natin yung verses na nabasa po natin kanina. So, makikita po natin sa verse 8, sa ating unang puntos, makikita natin dyan na mayroong call to spiritual alertness. Sabi po sa verse 8, diba? Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. So, makikita po natin dito that believers are called to be mentally and spiritually alert. Kasi kung hindi po tayo alert, if we are careless, it will open doors to spiritual danger. So, yun nga po, no, yung spiritual warfare, kasi nagsisimula yan sa isip natin. Diba? Sabi nga yan, battlefield yung utak natin. So, dito kasi magsisimula yung devil na mag-plant ng mga kasinungalingan, mag-plant ng temptations, ng mga negative reasonings, yan, para ma-pull away tayo dun sa katotohanan at sa kapayapaan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang ultimate goal ng devil dito ay ma-establish yung mga strongholds or yung negatibong kaisipan dulot ng worry o pag-aalala, insecurity, or unbelief. So, paano tayo mananatiling alert o how do we stay alert? Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, keep watch and pray, and so that you will not give into temptation. So, kagaya daw po ng watchman, di ba? Yung mga watchman nagbabantay. O kaya, security guard, di ba? Yan. Maging ganyan daw tayo. Keep watch and pray. Magbantay, matyagan lahat ng nasa paligid, maging sensitive sa mga possible dangers na maaaring nasa paligid natin. Dapat constantly tayo nag-scan sa environment natin kung ano yung mga temptation na umaali-aligid. Let's be hypersensitive to the dangers and temptations that surrounds us. At sinabi nga din dyan na bukod sa pagbabantay o magbantay ay kailangan nating manalangin. Kailangan talagang araw-araw itaas natin sa ating Panginoon na ilayo tayo sa tukso at kasalanan. Spiritual alertness is maintained through prayer and discipline. So, ma-maintain natin yung spiritual alertness na yan sa pamamagitan ng pananalangin at disiplina. Disiplina sa sarili. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 13, prepare your minds for action. Kasi gaya nga po ng binanggit natin kanina, our minds is where the spiritual warfare begins. Yung battlefield, nandyan sa ating isip. And exercise self-control. Yan. So, sabi po dyan,
Kailangan prepare natin yung minds natin for action and exercise self-control. Ano po ba yung self-control? So pag sinabi po natin self-control, ito yung ability natin na manage natin yung ating emotions, yan, yung ating thoughts, and impulses. Yan. So, to exercise self-control, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa sarili. Yung disiplina sa sarili, yung paggawa ng mga bagay na makakabuti o dapat nating gawin para sa kabutihan natin kahit na mahirap. At ganoon din po ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Sabi po dyan, "So then, let us not sleep like the rest, but let us stay awake and be self-controlled." So bakit ba kailangan natin manatiling alerto o gising and be self-controlled? Kasi binanggit po dun sa verse 8 na binasa natin kanina, we must watch out for your great enemy, the devil. So that means the enemy is real. At dyan po tayo papasok sa ating point 2. So sa point 2 natin, makikita natin that the spiritual enemy is real. So kung babasahin po natin yung kadugtong, nung nasa verse 8, sabi po dyan, the devil, he prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, hindi yung mga politicians, hindi yung mga world leaders, hindi yung mga lalaki talaga, hindi yung mga babae talaga, o kaya naman hindi pula, dilaw o pink, yan, ang great enemy, kundi ang devil. Anong ginagawa at gagawin ng enemy na ito? So, nakita natin kanina, sabi dyan, di ba? He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, kung titignan po natin sa ibang translations, meron po tayo sa, binasa po natin kanina, yun ay New Living Translation. Sa New King James Version, mababasa po natin dyan, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." At sa salita ng Diyos naman po, "Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyo, ang Diablo, ay umaalig-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa." So mapapansin natin dito na yung devil or si Satan, active siya. Kasi makita natin yung mga naka-highlight dyan. Prowls around, walks, umaali-aligid. So present yun, hindi yun past tense, di ba? Present tense siya. So nangyayari siya, parang kumbaga sa kasalukuyan, kita natin na active siya. At makikita rin natin dyan na mapangani, dangerous. Kinumpara ang devil or si Satan sa roaring lion o leyong umaatungan. Hindi naman, di ba yung leon kapag natabi nga tayo sa lion, parang nakabahan ka lang kahit nakatayo lang siya. Kasi alam mo kung anong posible niyang gawin, di ba? Kung nasa malapit siya sa'yo, nang wala kang protection. And makikita din natin dyan na intentional siya. Kasi sabi dyan sa mga transitions sa nabasa natin, anong ginagawa niya? Looking for, seeking whom. Yan, di ba? Naghahanap. Naghahanap ng ano? Na madedevour or malalapa. Yan. So makikita natin na intentional yung kanyang action. Naghahanap talaga siya ng masisira. Di ba? Yan. So makikita natin na strategic and persistent ang devil o si Satan. Malalaman din natin dahil nga nabanggit natin dyan na ang gusto niyang gawin ay makahanap ng madedevour o malalapa. So, makikita natin na yung goal talaga ni Satan ay hindi siya minor harm. Ang goal niya ay tuluyang pagkawasak. Tuluyang pagkasira. Ayun, tuluyang pagkasira natin. Gusto niyang wasakin, hindi lang naman yung physical na tayo kundi ang gusto niyang wasakin talaga sa atin ay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. He wants fear to shake our submission to the Father and lies to distort our understanding of God's goodness. Yun bang guluhin niya talaga kung ano yung pagkakaintindi natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Gagawin din niya or he will try to get us believers to believe lies about God, about God's Word, about ourselves, about others, yan. Magpa-plan siya ng mga kasinungalingan sa atin sa mga bagay na yan. Sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, yan. Kung saan, nangyari na to sa panahon pa ni Pedro, sa panahon nilang ng mga apostles, di ba? At yun nga yung gusto niyang gawin hanggang ngayon sa kasalukuyan. So, we know that it was what
happened sa panahon ni Pedro, and it is what he has been doing in the present. And makikita natin sa Bible din na ever since sa history, di ba? Simula pa lang sa umpisa pa lang, sa kwento pa lang sa Genesis, meron na siyang role na ganun eh. Yung baguhin yung katotohanan ng ating Panginoon. And since He cannot touch our souls, He seeks to leave us as weak and ineffective servants of our King. Kaya hahanap siya ng mga weak moments, vulnerable time, at hindi siya susuko na tuksuhin tayo. So, dito makikita natin na temptation is not random. Hindi yan bigla lang napunta dyan. Talagang pinili o kumbaga pinagplanuhan ng kaaway na i-tempt tayo. Kasi, yun nga yung gusto niya, masira tayo, masira yung ating pananampalataya at mahiwalay tayo sa ating Panginoon. But, the enemy may be persistent but not all-powerful. He is not equal to God. Sabi sa verse 9, stand firm against him and be strong in your faith. So makikita natin dito that we are commanded to stand firm against him and be strong in our faith. So how do we do this? Una, we must resist the devil. So makikita po natin sa James chapter 4 verse 7, humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. So ibig sabihin, pwede nating i-resist yun. Pwede natin i-resist yung temptation ng kaaway sa atin. So pag sinabi natin resist, sa Tagalog, labanan. Ayan. So pwede nating labanan yung temptation. Kasi nga, gaya ng binanggit ko kanina, temptation is not random. Yung temptation na yun, mga hinanap niyang weak points mo yun eh, para atakihin ka talaga niya. Kumbaga, target ka talaga niya, target lock ka, kumbaga gano'n. Na ikaw yung aatakihin niya doon sa temptation na yun. Hindi ka niya titigilan. Yan. Hindi ka niya titigilan na i-tempt ba. Ipapaniwala niya sa'yo na yun yung norm, na kailangan mo ng validation, na kailangan mong maging ikaw kasi yun ang sabi ng mundo. Yan, papaniwalain ka niya sa mga bagay na akala mo okay lang, akala mo tama. Kumbaga, bibigyan ka niya ng short-term satisfaction. Yan. Pero in the long run, ang mangyayari nun, kapahamakan sa buhay mo. So this worldly wisdom na sinusunod natin ay nanggaling sa devil. God's enemy. Yan. Gusto niya na kumagat tayo sa lies niya, at kapag kumagat tayo, he will isolate us from others. Yan. He will tell us that no one really cares or understands how we feel. Di ba? Pag tinetem tayo, ganun eh. Para bang walang ibang nakakaranas nun kundi tayo lang. Bakit parang ako lang? Ako lang yung target ng ganitong pangyayari. Pero sabi nga po dyan, we must resist yung temptation na yun. We must resist. Resistance requires us to actively pull away. It demands we continually counter his lies by telling ourselves the truth about our God. Our God's goodness, our God's love, our God's power. God is sovereign over all suffering, and trusting God in our suffering is resisting the devil. Yan. So, kailangan talaga alam din natin yung katotohanan ng ating Panginoon. Pero paano natin malalaman yung katotohanan ng ating Panginoon, di ba? Siyempre, yun ay sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang siya yung basa lang ha, kundi yung talagang mag-dive in ka dun sa salita ng ating Panginoon. Kaya naman yung isa pang strategy para nga daw po, ma-resist natin yung temptation para makapag-stand firm tayo sa ating faith sa ating Panginoon when we are being tempted or trialed. We must put on every piece of God's armor. Sabi sa Ephesians 6 verse 11, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. So kapag suot pala natin yung armor of God, makakatayo tayo, makakalaban tayo against sa mga strategy ng kaaway sa ating buhay. So, yung God's armor, yun nga po yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit, or yung Word of God, diba? Ayan. So, how do we obtain the Word of God? Or how do we obtain the God's armor?
So, kagaya na binanggit natin kayo kanina, we need the Word of God. So, kailangan alam natin yung salita ng ating Panginoon. At malaman natin yun kung tayo magbabasa ng kanyang salita. Yan. At, gaya ng binanggit ko rin kanina, hindi siya pwedeng simpleng basa lang. We must study the Word of God. We have to do more than just read God's Word, but we have to study it and really know its truth. Yan. Naalala niyo yung sa Matthew chapter 4, kung saan tined si Jesus. Di ba makikita natin doon na nagsalita rin si Devil or gumamit si Devil ng salita ng ating Panginoon. Pero ginawa niya, dinistort niya yung truth na yun, di ba? So kung ang alam lang natin ay dahil binasa lang natin yung Bible, pero hindi talaga natin alam yung katotohanan ng ating Panginoon, baka ma-distort yung ating understanding sa kabutihan ng ating Panginoon o sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya talagang kailangan magkalaw tayo ng panahon at oras na kilalanin yung ating Panginoon. Number 3, or another strategy nga po, ay mag-cling tayo dun sa salita na at sa pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 4, "Ngunit mga anak ko, kayo sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil sa Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo." So we must cling to the promise of God that He is with us. Yan. Na panghawakan natin yung kanyang pangako na dahil tayo kanyang mga anak, nasa sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kasama natin siya at hindi rin niya tayo pababayaan. Ganun din po sa verse 9, makikita natin that we are not alone. So, sa continuation po ng pagbabasa natin ng verse 9, sabi po dyan, "Resist him, firm in the faith, knowing that the same kind of sufferings are being experienced by your fellow believers throughout the world." So, mayroong encouragement sa atin na we have shared suffering. Mayroong encouragement sa atin na itong mga struggles sa pinagdadaanan natin, itong mga temptation, hindi natin yan pinagdaanan ng tayo lang or ikaw lang. Maaaring pinagdaanan na rin yan ng mga nauna pa sa'yo. Mga nauna pang mananampalataya o kaya ng mga kasama mo sa kapatiran yan. So, nagkakaroon tayo ngayon ng encouragement and assurance that we are not alone and that God is with us. Makikita natin yung mga stories sa Bible, di ba? Iba-iba, maaaring iba-iba yung mga kinakaharap natin. Maaaring may varied degrees, hindi naman tayo pare-pareho ng, syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng setup sa buhay. Di ba? May mga kanya-kanya tayong mga kasalanan o mga kanya-kanya mga kinakaharap na problema o sitwasyon, di ba? Halimbawa na lang, di ba, si Job, si David, si Daniel, iba-iba rin sila ng kinaharap, di ba? Si Elijah, si Jeremiah, iba-iba sila ng hinarap na sitwasyon. Pero, isa yung makikita natin na ang nangyari sa buhay nila at mga pinanghawakan nila. Yun ay yung salita ng ating Panginoon. Yun ay yung pangako ng ating Panginoon sa kanila. Kahit ano pa yung nangyari sa mga buhay nila. Ano man yung mga kinaharap nilang struggles, ano man yung kinaharap nilang mga sufferings, humawak sila sa pangako ng ating Panginoon. At yun, so yun yung magiging natin na hindi ako nag-iisa. Ako lang yung nakaka-experience ng struggle. So, ayan, makikita natin yung patunay na hindi tayo nag-iisa sa mga sufferings and struggles at makikita natin na kasama natin ang ating Panginoon. Na hindi tayo pababayaan kagaya ng mga ginawa din niya dun sa mga nauna na sa atin na mga mananampalataya. Next point po natin ay the promise of God's restoring grace and assurance of eternal glory na makikita po natin sa verse 10. Ang sabi po dito, "After you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to His glory, to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." So, there is a promise of God's restoring grace. Yan, meron nga din pong sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Sabi po dito, "So be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while." So, magalak nga daw po tayo sa mga hinaharap natin na trials or mga sufferings kasi saglit lang yan dahil meron nga daw po tayong ilulook forward. Yan, ilulook forward tayo na wonderful joy ahead.
And so, yan, makikita din natin dito sa verse 10, no? Sabi po dyan, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Ito yung assurance natin of eternal glory. The God of all grace, who called. So makikita natin dito na ito ay initiative ng ating Panginoon, yung magbigay sa atin ng kaligtasan, di ba? Alam natin ngayon na yung salvation and future natin ay hindi natin gawa-gawa lang. Ito ay nagsimula sa ating Panginoon, sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Then, nakikita natin dyan sabi, who has called you to His eternal glory. This eternal glory is a future state of perfect fellowship sa ating Panginoon. Ito na yung fellowship na malaya na tayo sa kasalanan, malaya na tayo sa suffering and brokenness, sharing in Christ's glory. So, makakamtan nga po natin itong eternal glory natin only through our Lord Jesus Christ, with our union with our Lord Jesus Christ. And binanggit din po dyan ni Apostle Peter, no? Yung kung ano yung itsura ng eternal glory na to, or eternity na to. Yan, sabi po dyan, may 4 things na binanggit si Peter. Yung restore, confirm, strengthen, and establish. So tayo ay re-restore, or we will be restored and perfected by our God. He will make us strong, firm, and established. So, para makamit natin to eternity na to, syempre, wala naman siguro, di ba, pag yung kutsilyo, kapag gusto natin gamitin panghiwa, kailangan matalas siya. Kapag di siya matalas, anong ginagawa natin? Hinahasa, di ba? Yan, para tumalas siya. So, yung mga suffering, syempre kapag hinasa, di ba, parang masakit yun, di ba? Pero yun nga, pero yung mga suffering, ganun din sa mga suffering natin eh. Yung suffering natin, ginagamit yan ng ating Panginoon to refine us and to help us mature. Yan. So, makikita po natin sa James chapter 1, verse 2 to 4, sabi po dito, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So makita natin dito na sa suffering natin, temporary lang yan. Pero yung eternal or yung result nito ay eternal. Kasi yun yung ending. Kapag fully developed na yung ating endurance, di ba? We will be perfect and complete, needing nothing. So, ayun, i-allow natin, or yung pag may mga trials, maging magalak pa rin tayo na may mga suffering or may mga trials tayong kinakaharap. Kasi, yun yung makakatulong sa atin para lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Lalo lumago yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan. Kaya rin nung sinabi sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21, di ba? We will be transformed to be like Christ. So, let's take these troubles as an opportunity for great joy and as a chance to grow. Yan. And sa last point natin, makikita natin sa verse 11, yung declaration of God's sovereignty. No? Sabi ni Apostle Peter dito, all power to Him forever. Amen. Ayan. So here we see that Peter ends with declaration of God's sovereignty. This declares that God reigns completely and eternally. Meaning, the enemy is real. Oo, totoo yung kaaway, but He is not in control. Trials are painful, yan, mga sufferings, masakit talaga, but not ultimate. Kasi sinabi nga kanina, sufferings are temporary. And God has the final say over everything. So, dahil sa sovereignty ng ating Panginoon, siya may final say sa lahat. So, kailangan lang natin panghawakan yung pangako ng ating Panginoon. God has called us to a future of eternal glory in Christ, and because His authority rules over all, nothing can prevent His promise from being fulfilled. So, walang makakapigil dun sa mga pangako ng ating Panginoon na maganap. Kasi nga, siya yung sovereign, siya is sovereign, diba? Siya yung last say. So in conclusion, I'd like to end this topic that we've discussed today with 4 summary reminders. Una po,
we must know our enemy. Yan. Kailangan kilala natin yung kaaway natin. Sino ba yung kaaway natin? Si Satan, di ba? Kung sino yung kaaway ng ating Panginoon, kaaway din natin. Kaya, we have to make sure that we recognize the temptation patterns. Ano ba yung mga weak points natin? Kailangan kilalanin din natin sarili natin, di ba? Ano yung mga weak points natin? Ano yung mga, sa palagay natin, doon tayo aatakihin ng kaaway. Yun yung kailangan nating bantayan. So, kung alam mo na weak point mo dati, kunwari, umiinom ka dati, di ba? Tapos, gusto mo nang mawala yung pag-inom o iniiwasan mo na yung pag-inom kasi nakilert ka na eh. Gusto mo na siyang bigyan ng glory, gusto mo maging yung katawan mo nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon. So, gusto mo na hindi na siya maging hindi na siya mag-consume ng hindi tama sa katawan. Pupunta ka ba dun sa mga lugar na may alak? Diba? Kung pupunta ka doon, matitempt ka ngayon na uminom na naman. Diba? So, hindi mo dapat, ma-recognize mo na yung mga ganong pattern na hindi iiwasan mo ngayon yung lugar na yun. Kasi alam mo, posible kang matempt doon. Yan. The enemy will destroy you in suffering. He will look for your weak points. Kaya, kailangan talaga bantayan mo. Ma-recognize mo yung mga temptation patterns na to. Pangalawa, pwede nating i-resist yung temptation. Pero huwag na natin gawin na pupunta tayo doon para lang i-tempt tayo, tapos saka natin i-resist, di ba? Wag ganon. Parang ano naman siya, parang ano ba ang gusto mong patunayan, di ba? Pero, yun nga, we are able to resist the devil na binanggit na yan sa salita ng ating Panginoon. Pwede natin hindi sundin yung temptation sa atin o yung udyok sa atin ng devil. Dahil tayo ay kinamand ng ating Panginoon na i-resist yan, na mag-stand firm mag-stand firm with firm faith, diba? With firm faith sa ating Panginoon. Ngayon, kung hindi natin i-resist, kung hindi tayo lalaban dun sa mga trials or sa mga temptation na to, hindi tayo mananalo, diba? Matatalo tayo. Ngayon, kailangan natin alalahanin that God is on our side, di ba? God is with us. So, hindi tayo dapat hindi ko kayang labanan yung temptation. Hindi, wag nating isipin na ganun. Kasi nga, God is with us. Panghawakan natin na kasama natin ang ating Panginoon. Panghawakan natin yung pangako niya. Sabi nga, di ba, He has already overcome the world. So, panghawakan natin yun. Bakit pa natin nasabihin na hindi natin kayang labanan when God is on our side? Yun. Tapos, syempre, i-make sure natin na suot din natin yung God's armor. So, para nga masuot natin yung God's armor, we have to read the Bible and study. And not just read it, but study His truth. Pangatlo, we are not alone in our suffering. So, hindi tayo mag-isa. Magkakaiba man tayo ng maaaring hinaharap ng mga struggles, suffering, or temptations. Pero hindi tayo nag-iisa na humaharap sa ganon. At ganun nga din po ay napagdaanan na din yan ng mga nauna pa sa atin na mananampalataya. We can look up to them as inspiration, di ba? Paano nila nilabanan yung mga bagay na ginawa ng kaaway sa kanila. And suffering will end. Ayan. Suffering will end and God will give you the support and strength you need. So, suffering will end and God's grace is all you need. So, yun lang. Kailangan lang natin na hingin yung grace ng ating Panginoon. Yan, ibibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Kaya talagang doon tayo lumapit tayo sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng victory, di ba? Yan, ng katagumpayan dyan sa ating mga kakaharapin, lalo sa mga spiritual battle natin. You must stand firm sa kanyang salita. So, yun lang po. Para sa gabing ito, tayo po ay manalangin. O Diyos, dakilan, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin at kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa inyo pong mga salita. Salamat po, Lord God, sa buhay na ikinaloob niyo sa amin, sa mga pangako na binitawan niyo sa amin, na gagabay, Lord, sa amin upang sa pagharap namin sa mga trials, troubles, struggles, sufferings na nasa aming paligid na gustong sa amin ng kaaway, Panginoon, ay alam namin na mapagtatagumpayan namin yun dahil kasama ka namin, Panginoon.
Lord, gabayan niyo kami, patuloy niyo po kami pangunahan, Panginoon, sa buhay na ito na kinaloob niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming kaugnayin, Panginoon, upang mas makilala ka namin, Panginoon, upang mas maintindihan, maunawaan namin ang iyong katotohanan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. At hindi magamit sa amin ng kaaway ang mga bagay na iminaksinan namin, Panginoon, nang kami sumunod sa inyo. Maraming salamat po, Lord God, sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa inyo pong patuloy na pag-extend ng inyong grace sa amin, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad na sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Sa gabing ito, patuloy niyo po kami ingatan at patuloy niyo rin po kami samahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen.